Ivan, sino-sino ba ang mga sinampahan ng reklamo at anong mga proyekto ang sangkot dito? 20 DPWH officials ang sinampahan ngayon ng reklamo sa Office of the Ombudsman dahil sa pagkakasangkot sa magkahiwalay na flood control scandal sa dalawang magkahiwalay na probinsya. Magkasamang nagtungo ngayong araw sa Office of the Ombudsman si Department of Public Works and Highways Secretary James Dizon kasama si Independent Commission for Infrastructure Chairperson Justice Andres Reyes. Ito'y upang magsampa ng dalawang reklamo sa maanomalyang flood control project sa dalawang magkahiwalay na probinsya. Una rito ang substandard flood control project sa La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos na hinati sa dalawang kontrata. Ang inireklamo dito ay ang 12 DPWH officials sa La Union at mga kinatawa ng Silver World Construction Corporation na nakakuha ng kontratang ito na iniugnay kay Benguet Representative Eric Yap. Habang siyam na DPWH officials naman ang inireklamo sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng nasa 96.5 million pesos. Ito'y sa ilalim ng kontrata ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari naman ng kontratistang si Sara Diskaya. Humaharap na ang mga ito ngayon sa reklamong malversation of public funds through falsification of public documents at graft and violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Preliminary investigation na yan, diretso na yan, pasasagutin na sila. They will have to file their counter affidavits. But of course, we can still bring in some additional evidence after their counter affidavits so that we can join the issues as soon as possible. Samantala, itinuturing na ring person of interest ang magkapatid na mambabatas na si Benguet Lone District Representative Eric Yap at Representative ng ACT-CIS Party List, Ed Vic Yap. Magkapatid yan Eric and Ed Vic Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Ed Vic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya. Ayon kay Remulla, nasa 70 million pesos ang nakita nilang bank transaction mula sa mga Diskaya papunta kay Congressman Ed Vic Yap. Habang ang kapatid naman nitong si Congressman Eric Yap ay ang beneficial owner ng Silver World Construction Corporation na humawak ng substandard flood control project sa La Union. Bunsod nito, magre-request sila sa Anti-Money Laundering Council ng freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Congressman Eric Yap. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Dizon, nakapila na ang daan-daan pang mga susunod na kaso sa mga flood control project anomalies sa iba't ibang parte ng bansa. Madami po. Sunod-sunod na po ito. No? Alam niyo naman. 421 ghost projects. Yun ang suspected natin, 400 plus. Yan po, nakikipagtulungan na po tayo sa ICI kay former General Azurin at sa kanyang team. At ano po, no? Tuloy-tuloy po ang ating pag-build up ng mga kaso. So, Anya, sa ngayon, wala pang nakakasuhang mga politiko, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi na ito mangyayari dahil patuloy pa naman anya ang kanilang pangangalap ng mga ebidensya o case build-up sa lahat ng mga nasasangkot sa mga naturang anomalya. June, itong dalawang reklamong ipinasa ngayon ng DPWH sa Office of the Ombudsman ay hindi nadadaan sa fact-finding investigation at tutungo na agad sa preliminary investigation. Ayon yan mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil anya vetted na o na-verify na ito parehas ng DPWH maging ng Independent Commission for Infrastructure. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Ivan Alvarez.